Para hindi na mangulit si Mia, dinala ko si Liu Ruyan sa paborito niyang kainan sa labas. Umorder ako ng maanghang na crayfish at mga inihaw. Maayos naman sana ang atmosphere namin noon hanggang sa dumating si Laodang na nakangiti at nagsabing, "Uy, nagpalit ka na pala. Dati, paborito mong dalhin dito yung isang babae, di ba?" Latak. Tunog ng nabaling chopsticks. Agad kong napansin ang panganib na kumikislap sa mga mata ni Liu Ruyan. Mabilis namang umiti ang boss at nagpaliwanag, "Naku, nagbibiro lang yan. 5 taon nang hindi nagdadala ng babae rito si Chenzi." Nang marinig ito ni Liu Ruyan, kumalma siya. Eleganteng-elegante niyang binalatan ang crayfish at inilagay ang maputi at malambot na laman nito sa mangkok ko. Nagulat ako sa ginawa niya. Alam nyo, hindi ko pa nakikita ang isang babaeng kasing tatag ni Liu Ruyan na gumagawa ng ganito. Lalo na't kusa niya itong ginawa para sa akin. Iba ang ibig sabihin nito. Pero hindi ko pa natitikman, may biglang lumapit na babae. "Aba, Chenzi, kawawa ka naman pala," sabi ni Lin Xu, takip ang ilong at tila nandidiri sa akin. Tinignan ko lang siya ng walang emosyon at hindi sumagot. Pero ayaw ni Lin Xu na binabaliwala ko siya. Lalo na nang makita niya si Liu Ruyan, pakiramdam niya ay may banta sa kanya. Ang lalaking matagal na niyang tinatarget, bakit biglang may kasamang ibang babae? Hinila niya ang upuan at umupo sa tabi ko. "Chenzi, akala ko ba pagkatapos ng 5 taon, nakalimutan mo na ako? Hindi pala, naaalala mo pa rin ang paborito kong kainin. Bawat isang crayfish na to, puno ng pagmamahal mo sa akin, di ba?" Kumunot ang noo ko. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng to. Akmang papaalisin ko na si Lin Xu nang bigla siyang tumingin ng seryoso kay Liu Ruyan. "Aha! Kaya pala parang may kakaiba sa'yo. Kamukha mo pala ako ng kaunti. Ginagamit ka ba ni Chenzi bilang pamalit sa akin? Kawawa ka naman, miss. Nakakaawa ka. Ganito na lang, bibigyan kita ng 5,000, hiwalayan mo si Chenzi." Hindi agad nagalit si Liu Ruyan. Sa halip, elegante pa rin siyang nagbalat ng crayfish at inilagay sa platito ko. Bigla siyang umiti. Tumingin siya kay Lin Xu at malamig na nagtanong, "Ano nga ulit pangalan mo?" Natigilan si Lin Xu, nakatingin kay Liu Ruyan. Hindi pa siya kailanman binaliwala ng isang babae ng ganito. Akmang magsasalita si Lin Xu, pero lumingon si Liu Ruyan sa akin at dahan-dahang sinabi, "Mahal, siya ba yung babaeng sinasabi nilang walang taste?" Namilog ang mga mata ko nang marinig ang salitang "imahal." Hindi ko akalain na manggagaling sa bibig ng isang babaeng tulad ni Liu Ruyan ang salitang "imahal", ang sarap pakinggan. Nainis si Lin Xu sa pagkakasabi ni Liu Ruyan ng "imahal". Nagingit-ngit siya, "Wag mo ngang tawaging mahal si Chenzi. Kasal na ba kayo? May karapatan ka ba? Wala kang anumang pruweba, kaya huwag kang umasta na parang asawa niya sa harap ko." Umisi si Liu Ruyan, tinitignan si Lin Xu na parang payaso. Sumandal siya sa balikat ko at tamad na sinabi, "Paano mo na lamang wala akong karapatan? Nag-imbestiga ka ba sa civil registry? Alam ko na. 5 taon kayong walang nangyari ni Chen Feng. Miss Lin, ang lungkot naman ng buhay mo." Nasapol si Lin Xu sa sinabi ni Liu Ruyan. Sa galit, tumalikod siya para kumuha ng bote ng beer para ipukpok kay Liu Ruyan, pero bago pa niya mahanap, nahawakan na ng 2 lalaking nakaitim ang mga balikat niya. "Mahal, ikaw talaga," sabi ni Liu Ruyan sabay kindat sa akin. "Bakit mo naman pinalabas ang mga bodyguard mo para hulihin si Miss Lin?" Agad kong naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pinoprotektahan niya ang dignidad ko. "Chenzi, bodyguard mo yan?" Nanlaki ang mga mata ni Lin Xu. Hindi niya akalain na magkakaroon ako ng bodyguard. At lahat pa ng bodyguard ay nakasuit na gawa sa mamahaling tela. Akala niya may tinatago akong sikreto sa kanya. Nag-iisip si Lin Xu, gusto niyang malaman ang totoo. Kaya sinabi niya, "Chenzi, sabihin mo sa akin ang totoo. At sasabihin ko sa'yo kung sino ang babaeng kasama mong natulog 5 taon na ang nakalipas." Nang marinig ko ang tungkol sa nangyari 5 taon na ang nakalipas, sumeryoso ang mukha ko. Wala na akong balak sayangin ang oras ko sa kanya. Nakalimutan ko na ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Tumingin ako kay Liu Ruyan na nasa bisig ko. "Uwi na tayo." Humikab si Liu Ruyan at mapagmahal na tumango. "Sige, mahal, buhatin mo ako."
Ang ekspresyon niya ngayon ay parang siksiyaw pa o fu, little puff. Walang pag-aalinlangan, binuhat ko siya na parang prinsesa. Naglakad kami papunta sa parking lot. Maingat kong inilagay si Liu Ruyan sa likurang upuan. Medyo nahihiya akong sinabi, pasensya ka na, napasama ka pa sa pag-arte ko kanina. Buti na lang wala sila pa o fu. Naalala ko yung 4 na cute na bata na nagalit na parang isdang buntal. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Pero hindi ko alam, ang mga nangyayari sa amin dito ay matagal ang naipaalam ng mga bodyguard sa 4 na cute na bata. Lalo na si Xiao Paofu, nawalan na ng lasa ang iniinom niyang anmuksi. Nakanguso siya, bahagyang kumunot ang noo. Paano kaya mapupuksa lahat ng babaeng umaaligid kay daddy nang hindi niya nalalaman? Samantala, tumunog ulit ang cellphone ko. Si Suyumo ang tumatawag. Hindi ako nagtago kay Liu Ruyan, sinagot ko agad. Halatang excited si Suyumo sa kabilang linya. Pagkasagot ko, sumigaw siya, Kuya Chen, na-miss kita. Nang marinig ko ang napakaarteng boses niyang parang galing sa ilalim ng Mariana Trench, napangiwi ako. Magsalita ka ng maayos, sabi ko. Sumimangot si Suyumo. Si Chen Feng, yung gagong iyon, sikat na ngayon. Isinama siya ni Nazumina sa isang live stream, kasama ang ilang maskuladong lalaki. Hindi ko akalain, nagbebenta pala ng katawan si Chen Feng. Ang sarap sa pakiramdam panoorin. Natigilan ako. Kahit alam kong may balak si Liu Ruyan na pahirapan si Chen Feng, hindi ko inaasahan na mapapanood agad ni Suyumo ang live stream. Tumingin ako sa tabi ko. Mabigat ang atmosphere ni Liu Ruyan. Tumikim ako bago nagsalita, gabi na, huwag ka nang manood ng mga ganyang walang kwentang live stream. Matulog ka na. Pinapatulog mo ako agad kasi kasama mo ang pinsan ko. Talagang gusto mo siyang maging asawa at habang buhay akong aapakan. Ano, sabi ni Suyumo, lalong sumama ang loob. Bago ako matulog, may itatanong lang ako. Sa susunod na linggo, mayroon akong love variety show. Pinakiusapan ko si ate na isama ka. Samahan mo akong magpakitang gilas, ha? Nang marinig ko ang T-Love variety show, sumakit agad ang ulo ko. Akmang tatanggi na ako nang magsalita ulit si Suyumo, sasama rin sina Chen Feng at Lin Xu. Balita ko, gusto nilang gamitin yung show para patunayan kung gaano sila kasweet 5 taon na ang nakalipas, at para sumikat sa pamamagitan ng pagyurak sa nakaraan mo. Palalampasin mo ba ang pagkakataong gantihan sila? Kung ako sa'yo, hindi ko to palalampasin. Nang marinig ko yon, naisip ko, gusto ni na Chen Feng at Lin Xu na gamitin ang nangyari 5 taon na ang nakalipas para yurakan ako. Hindi ko to palalampasin. Kaya pumayag ako. Pagkababa ng telepono, saka ko lang tinignan si Liu Ruyan. Halatang pinipigilan ni Liu Ruyan ang kanyang emosyon. Sigurado ka bang sasali ka sa love variety show para lang gumanti, hindi para makasama si Suyumo? Naalala ko ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Kumunot ang noo ko. 5 taon na ang nakalipas, pinagtulungan nila ako. Pinahanap pa ni Chen yung tao ng mga taong bubugbog sa akin at pinakulong ako. Hindi ko to palalampasin. Matutulungan kita, hinawakan ni Liu Ruyan ang kamay ko. Isang salita ko lang, kayang-kaya kong pabagsakin ang pamilya Chen. Umiti ako. Kailangan kong gawin to ng mag-isa. Pagbalik namin ni Liu Ruyan sa villa, nakatayo roon ang 4 na cute na bata, maayos na naghihintay sa amin. Agad akong lumapit at ginulo ang buhok ng bawat isa sa kanila. Mga babies, nakauwi na si Tito. Matulog na kayo. Humikab si Xiao Paofu. Hinintay niyang umakyat si Liu Ruyan para magpalit ng damit at maligo bago siya nagsalita. Daddy, hindi pa kami natutulog kasi gusto naming personal na sabihin sa'yo na sira ang shower sa kwarto mo. Kung maliligo ka, kailangan mong gamitin yung nasa 2nd palapag, malapit sa bintana. Ang babait naman ng mga babies ko. Alam na ni Tito. Ngayon, bubuhatin muna kayo ni Tito paakyat. Sabi ko, at unang binuhat si Xiao Putao, little grape, na tango ng tango. Pero hindi ko napansin na si Xiao Paofu ay nag-okay sign kay Xiao Ying Tao, little cherry, at mumiti ng may katusuhan. Pagkatapos kong ihatid ang mga cute na bata, nagmadali akong maligo. Kanina pa kami naghahabulan sa kalsada, basang-basa na ako ng pawis. Pagpasok ko sa banyo, ang una kong ginawa ay naghubad agad. Pagkatapos, inayos ko ang temperatura ng tubig.
Sakto lang na naayos ko ang temperatura ng bathtub, may narinig akong nagsarang pinto sa likuran ko. Paglingon ko, nakita ko si Liuruyan na nakaputing silk na strap dress, walang suot na kahit ano sa loob, papalapit sa akin. Nang matauhan si Liuruyan, agad niyang napagtanto na medyo wala siya sa lugar. Mabilis niyang tinakpan ang dibdib, yumuko, namula ang mukha, at tumalikod. Hindi ko alam na nandito ka. Akmang lalabas na siya. Pero may tubig sa sahig. Medyo tuliro na siya dahil sa hiya, kaya hindi niya napansin at nadulas siya. Buong katawan niya ay patalikod na babagsak. Nang makitang matutumba si Liuruyan, hindi na ako nag-isip pa. Mabilis akong sumugod at niyakap ang baywang niya. Bumagsak siya sa mga bisig ko. Tumaas ang temperatura sa banyo. Lalong namula ang mukha ni Liuruyan. Pumikit siya, tumingkayad at hinalikan ako. Kinaumagahan, paggising ko, napansin kong napakaraming pagkain sa almusal. Naghain ang mga katulong ng siopao na mailamang tupa, sabaw ng tupa, sea cucumber at talaba. Ang aga-aga, ganito karaming pagkain, okay lang ba talaga to? Hindi ko halos magalaw ang chopsticks ko. Daddy, kainin mo na yung siopao na tupa, masarap to, sobrang sarap, sabi ni Xiao Putao, sabay abot sa akin ng maliit na siopao na tupa. Pero nag-aalangan pa rin ako. Ang aga-aga, ganito karaming pagkain, parang hindi maganda sa fitness. Nakita ni Xiao Putao na hindi ako kumakain, kumunot ang noo niya. Pagkatapos, lumingon siya kay Liu Xiaobao. Kuya Xiaobao, ayaw ni Daddy kumain ng siopao. Baka takot siyang hindi masarap. Kumindat si Liu Xiaobao at tumango. Siguro nga. Nang marinig yon ni Xiao Putao, mabilis siyang kumagat sa siopao para tikman. Pagkatapos, seryoso siyang tumingin kay Liuruyan. Mami, paano to? Bata pa ako, hindi ko pa alam ang lasa. Ikaw, tikman mo. Hindi alam ni Liuruyan kung ano ang binabalak ng anak niya, pero nakisama pa rin siya at kumuha ng isang siopao. Maliit lang ang kagat niya. Nang makita yon ni Xiao Putao, mabilis siyang bumaba sa upuan, tumakbo papunta kay Liuruyan, kinuha ang siopao sa kamay nito, pagkatapos ay lumingon at lumapit ulit sa akin. Tumingkayad siya at inabot ang maliit na siopao sa bibig ko. Seryosong-seryoso siyang nagsabi, Daddy, tinikman na ni Mami. Ikaw naman. Tumingin ako sa siopao na kinagatan ni Liuruyan, bahagyang natigilan. Daddy, nandidiri ka ba sa amin? Kaya ayaw mong kumain? Biglang lumungkot ang ekspresyon ni Xiao Putao, saan ko naman matitiis na makita siyang ganito? Agad akong yumuko, kinuha muna ang siopao sa kamay ni Xiao Putao, pagkatapos ay ginulo ang maliit niyang ulo. Putao, grab baby, huwag ka nang malungkot. Kakainin na ni Tito. Pagkatapos, sa ilalim ng umaasang tingin ni Xiao Putao, malaki ang kagat ko sa siopao, at maingat na tinikman. Sabihin ko sa inyo, ang sarap talaga ng siopao na gawa ng kusinero ng pamilya Liu. Hinawakan ni Xiao Paofu ang kanyang maliit na mukha, masayang umikot-ikot sa harap ko. Pagkatapos, lumingon siya kay Xiao Paofu. Ate, sabi ni Daddy masarap daw yung siopao. Masarap daw yung siopao na kinagatan ni Mami. Hinaplos ni Xiao Paofu ang baba niya, biglang parang matandang seryosong tumango. Siyempre masarap ang siopao na kinagatan ni Mami. Pero kung kinain ni Daddy ang siopao na kinain ni Mami, hindi ba parang indirect kiss na iyon? Nanlaki ang mga mata ni Xiao Putao, parang may kumislap na maliit na bituin sa gilid ng mata niya o nga. Nag-kiss sila. Sabi ng teacher sa kindergarten, kapag nag-kiss ang lalaki at babae, magkaka-baby sila, sabi ni Xiao Paofu, sabay tingin sa tiyan ni Liuruyan. Pagkatapos, masayang pumalakpak. Mami, congrats! May baby ka na ba ni Daddy? Masayang-masaya namang sinabi ni Xiao yung tao, Daddy, gusto mo ba ng baby boy o baby girl? Anong pangalan ang gusto mo? Tulungan kitang ipahula sa magaling namang hula, ha? Si Xiao Tangyuan, Little Dumpling, naman, Daddy, huwag kang mag-alala. Kapag nagkaroon kami ng kapatid, aalagaan namin siya ng mabuti. Kami ang mga baby, wala kaming experience. Sa seryosong itsura ng mga babies na ito, sunod-sunod akong napaubo. Agad akong nagpaliwanag, mga babies, hindi nabubuntis sa kiss lang. Nakatingin si Xiao Paofu, seryoso ang ekspresyon. Paano po nabubuntis?
Si Liu Xiaobei na may pilyong ngiti ang nagpaliwanag para sa kanila. Siyempre, kailangang matulog ng magkasama. Lalong naging cute ang ekspresyon ni Xiao Paofu. Ilang beses na pong natulog ng magkasama si Daddy at si Mommy, di ba? Ibig sabihin, marami na pong baby sa tiyan ni Mommy. Nagkatinginan kami ni Liu Ruyan, parehong napailing na lang sa mga babies na ito. Sino ba naman kasing nagturo sa kanila ng mga ganitong bagay? Nang makitang ilalabas na ng mga babies ang lahat ng kanilang teorya, mabilis na itinaas ni Liu Xiaobei ang kamay at tinakpan ang bibig ni Xiao Paofu. Mga babies, kumain muna kayo ng almusal, ha? Kung hindi magkakaroon ng mga kapatid. Lumingon ang 4 na babies kay Liu Xiaobei. Hindi na kami 2 o 3 taong gulang na bata, no? Hindi mo kami maluloko sa ganyan. Pero parang ang weird ng ekspresyon ni na Daddy at Mommy, Medyo namumula yung mukha ni Mommy. Parang hindi na pwedeng pag-usapan pa. Pero malapit nang maging tunay na daddy namin si Daddy dahil sa mga kapatid. Kapag sinabi namin kay Daddy na legal na siya, magugulat kaya siya. Sa huli, napakalma ni Liu Xiaobei ang mga cute na bata. Umupo sila sa hapagkainan at sumabay sa aming mag-almusal ni Liu Ruyan. Pagkatapos kumain, pagdating ko sa set ng pelikula, nalaman kong pinag-uusapan ni Wang Jinan ang tungkol sa press conference para sa pagsisimula ng shooting. Sa totoo lang, medyo wala sa sarili si Lin Xu ngayon dahil alam niya ang nangyari kay Chen Feng kagabi. Marami sa mga naroroon ang nakakaalam din nito, pero dahil iniisip nila ang pagiging mayaman ni Ye Feng, hindi sila makapagsalita ng masama. May binabalak na si Lin Xu ngayon. Nagkunwari siyang masama ang pakiramdam at pumunta sa banyo. Chenzi, puntahan mo kaya si Lin Xu, napansin ng assistant director ang huling tingin ni Lin Xu at pinaalalahanan ako. Nakatingin din sa akin ang iba, may halong pang-aasar. Baka may galit pa sa ex-girlfriend kaya takot pumunta? Grabe, ang liit naman ng utak ng isang lalaki. Nang makitang lumalala na ang usapan, namagitan si Wang Jinan. Lumapit siya sa akin at sinabi, puntahan mo na lang kaya, para ipakita ang pag-aalala ng buong production team sa kanya. Kahit ang direktor na ang nagsabi, wala akong nagawa kundi puntahan si Lin Xu. Pero nag-iingat pa rin ako. May dala akong recording pen sa bulsa. Pagdating ko sa may makeup room, may narinig akong kakaibang ingay sa loob. Lalaki ako, natural na naiintindihan ko kung anong klaseng ingay yon. Sa loob ng makeup room, para makuha ang Best Actress Award para sa White Peony, hindi nagdalawang isip si Lin Xu na ibenta ang sarili para suyuin ang veteranong aktor na si Liang Zhaid. 1 minuto lang akong nag-record, natapos na si Liang Zhaid. Hindi na ako nakinig pa. Pumunta ako sa ibang makeup room. Pero sa kasamaang palad, may isang babaeng galit na pumasok sa set kasama ang mga tauhan niya. Pagpasok pa lang, sinisigaw na niya ang pangalan ni Liang Zhaid. Ang babaeng ito ay si Kim Eun, asawa ni Liang Zhaid, at nag-iisang anak ng pinakamayamang tao sa Xiangsheng. Dati siyang sikat na international actress, pero para kay Liang Zhaid, tinalikuran niya ang showbiz para maging may bahay at alagaan ang mga anak, tuluyang nawala ang sarili. Nang pumasok si Kim Eun, sakto namang lumabas si Lin Xu sa makeup room na yon. Si Liang Zhaid naman ay naninigarilyo pagkatapos ng alam niyo na. Nang makita ang pamilyar na kilos ni Liang Zhaid sa paninigarilyo pagkatapos, parang leon na sumugod si Kim Eun, hinawakan ang kwelyo nito, at galit na nagtanong, sino nang kausap mo sa loob kanina, ha? Sino nang kasama mo? Kinabahan si Liang Zhaid, umiwas ng tingin, pinatay ang sigarilyo, at nagkunwaring walang alam. Mahal, ano nang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Nilagyan ko ng surveillance alarm ang cellphone mo. Nakipagtalik ka ba sa iba rito kanina? Halos mamatay na sa galit si Kim Eun. Nagulat si Liang Zhaid, at sa isip-isip niya ay nagmumura. Naglakas loob pa siyang maglagay ng surveillance. Pero alam niyang hindi siya pwedeng umamin ngayon. Kung hindi, hihiwalayan siya ni Kim Eun at mawawala lahat ng meron siya. Habang nag-aalala si Liang Zhaid, napatingin siya sa akin. May masamang ideya siyang naisip. Itinuro niya ako at mabilis na sinabi kay Kim Eun, mahal, nagkakamali ka. Yung narinig mong ingay, sina Chenzi at Lin Xu yon. Lahat ng tao sa eksena ay nakatingin sa akin. Ang mga ekspresyon ng mga babaeng artista ay napaka-interesante.
Ang mga lalaking artista naman ay nagtaas ng kilay na parang sinasabing, galing mo, bro. Inilabas ko ang recording pen, akmang magpapatunay na ako nang biglang kumapit sa braso ko ang isa sa mga sangkot, si Linksu. May luha sa mata niya, bumulong sa tenga ko, Chenzi, kailangan mong umamin. Kung hindi, masisira ang reputasyon ni Teacher Layang. At buntis pa ang asawa niya ngayon. Kung malaman niyang nagsisinungaling si Teacher Layang, siguradong makukunan si Ate Mayon, mababaliw siya. Pagkasabi ni Linksu, agad siyang lumingon kay Kim Mayon at sa malungkot at nahihirapang tono, sinabi, Ate Mayon, magkababata kami ni Chenzi. Medyo hindi namin napigilan ang sarili namin. Huwag mo nang pagdudahan si Teacher Layang. Agad na itinutok ng mga reporter ang kanilang mga kamera sa akin. Sa sandaling ito, kahit hindi ako ang may kaugnayan kay Linksu, pipilitin nila akong umamin. Teacher Ki, mapapatunayan kong hindi ako yon. Pero sa ibang lugar na lang tayo mag-usap, mahinahon kong sinabi. Dahil buntis si Kim Mayon, mas mabuting sa ospital pag-usapan ito. Pero sa sandaling iyon, walang pakundangang itinulak ni Layang side si Kim Mayon. Tumama ang tiyan ni Kim Mayon sa gilid ng mesa. Halos isang iglap lang, nagsimulang dumugo ang pagitan ng mga hita ni Kim Mayon. Nang makita ko yon, agad kong inalalayan si Kim Mayon. Sinabi ko sa mga tao sa set, ano pang tinitingin-tingin nyo? Tumawag kayo ng ambulansya. Pero pagkasabi ko pa lang, malakas akong itinulak ni Layang side. Mahigpit niyang niyakap si Kim Mayon. Chenzi, hayop ka. Bakit mo tinulak ang asawa ko? Kung may galit ka sa akin, sabihin mo ng direkta. Bakit mo pa dinamay ang asawa ko? Natawa ako sa galit. Kung hindi lang magdudulot ng gulo ang pananakit, talagang bibigyan ko to ng isang malakas na suntok. Gusto kong patunayan ang sarili ko, pero hindi ko rin pwedeng baliwalain ang isang kawawang babae. Kaya pinigilan ko ang galit ko, mahinahon at may otoridad na tumingin kay Direk Wang Jinan. Direk, mamaya na natin pag-usapan ang nangyari ngayon. Dalhin muna natin si Teacher Ki sa ospital. Sa ospital, lumabas ang doktor na may komplikadong ekspresyon. Hawak niya ang consent form para kay Layang Zide. Layang, hindi maganda ang kalagayan ng asawa niyo. Hindi na maisasalba ang bata. Pati ang buhay ng ina ay nanganganib din. Pero sino ang mag-aakala, sinabihan niya ang doktor na gawin ang lahat ng paraan para mailigtas ang bata. Nang marinig yon, nanlaki ang mga mata ng mga babae sa paligid. Layang, hindi po maganda ang sitwasyon. Maliban na lang kung makakahanap kayo ngayon ng pamilya ng pinakamagaling na doktor sa buong Xia Kingdom, walang makakapagligtas sa asawa niyo. Naiinis na rin ang doktor. Sinabi na lang niya ang totoo. Kailangan niyo pong unahin ang ina. Kung hindi, mamamatay ang asawa niyo. Sa totoo lang, gusto ni Layang Zide na mamatay si Kim Mayon para makuha niya ang lahat ng yaman nito. Pero ayaw niyang maging masamang tao. Kaya napatingin ulit siya sa akin. Ginamit niya ang lahat ng kanyang husay sa pag-arte, hinawakan ang kwelyo ko. Kasalanan mo to. Ikaw, hayop ka. Pinatay mo ang asawa ko. Ngayong patay na ang asawa ko, ayoko na ring mabuhay. Makikipagpatayan ako sa'yo. Sa sandaling ito, mahinahon akong pumikit. Kahit hawak ni Layang Zide ang kwelyo ko, hindi ako gaanong nag-aalala o nagagalit. May ngiti sa gilid ng labi ko. Hindi mamamatay ang asawa mo. Bigyan mo ako ng ilang minuto, tatawag lang ako. Nang marinig ang sinabi ko, natawa sa galit si Layang Zide. Sinasabi mong hindi mamamatay ang asawa ko. Porke sinabi mo, hindi na siya mamamatay? Sino ka ba? Isang hamak na ekstra lang. Sino na kilala mo? Makakatawag ka ba ng mga tao mula sa Divine Doctor Sect? Malamig na umisi si Layang Zide. Kung makakahanap ka ngayon ng taong magpapagaling sa asawa ko, mapapatawad kita sa pagtulak sa kanya. Matutulungan din kitang linawin ang katotohanan. Pero kung hindi mo mahahanap, Chenzi, sisiguraduhin kong dahan-dahan kang mamamatay. Mahalaga ang ibig sabihin ng pagbabantang ito. Kaya lang naman naglakas loob si Layang Zide na sabihin ito ay dahil nakita na niya ang mga bodyguard ng Divine Doctor Sect at narinig sa kanila ang mga patakaran ng sekta. Sa buong Xia Kingdom, tanging ang pinuno lang ng Wanshong Sect ang makakapag-utos sa kanila. Medyo nag-aalala na rin si Wang Jinan ngayon. Lumapit siya para tulungan akong makawala kay Layang Zide.
Pabulong niyang sinabi, Xiao Zi, bakit hindi mo hanapin ang mga munting prinsesa ng pamilya Liu? Baka makatulong sila. Pero hindi alam ni Wang Jinan, nasa labas na ng ospital ang apat na cute na bata. Matagal na nilang alam ang nangyayari rito. Tumingin si Xiao Paofu sa mga nagkakagulong reporter sa di kalayuan. Seryoso ang ekspresyon niya habang sinasabi sa mga kapatid, tandaan nyo, ha? Sa harap ni Daddy, mababait tayong mga dilag. Kailangan nating kontrolin ang sarili natin. Unang tumango si Xiao Putao. Hindi ko sasapakin ang mga masasamang taong iyon. Tatanggalan ko lang sila ng isang braso. Umiling si Xiao yung tao. Hindi pwede yan. Masyadong bayolente. Matatakot si Daddy. Sabi ni Lolo, huwag kang gagawa ng masama sa kapwa kung wala silang ginagawang masama sa'yo. Pero kung sila ang nauna, kailangan nating gantihan sila nang hindi na sila makikilala ng sarili nilang ina. Pagkatapos mag-usap ng mga cute na bata, hindi na sila nagtagal pa. Sumabay na sila sa daloy ng mga tao papasok sa elevator. Samantala, tinapik ko ang balikat ni Wang Jinan. Direk, huwag kang mag-alala. May paraan ako. Pagkasabi ko nyon, lumapit ako sa attending physician. Gawin niyo ang lahat para hindi bumaba ang vital signs ni Teacher Ki. Ako na ang bahalang maghanap ng tutulong. Pagkasabi ko nyon, hindi na ako nakipagtalo pa kina Liang Zhide. Hawak ang cellphone ko, pumunta ako sa hagdanan. Pagkaalis ko para tumawag, nagmamadaling lumabas ng elevator ang apat na cute na bata. Luminga-linga si Xiao Paofu, seryosong nakatingin kay Wang Jinan. Nasaan ang daddy namin? Miss, yung daddy niyo po, tumawag para humanap ng doktor para kay Kim Iyon, maingat na paliwanag ni Wang Jinan. Tumango si Xiao Paofu, puno ng kumpiyansa. Kung ang daddy namin ang kikilos, walang imposible. Sumunod ding tumango si Xiao Putao. Ang daddy namin ang pinakamagaling sa buong mundo. Si Xiao yung tao naman, langit at lupa, si daddy ang pinakamalaki. Siya ang Diyos namin, kayang gawin ang lahat. Si Xiao Tangyuan, kahit walang sinabi, tiningnan na ang paligid, sinuri ang mga tao sa paligid niya. Puro mga walang kwentang ekstra lang. Nang huling makita ni Lin Xui ang apat na cute na bata, naiinis na siya sa kanila. Kaya lumapit siya, at may halong pang-aasar na sinabi, mga bata, bakit kayo nandito sa ospital? Alam ko na. Mahirap ang daddy nyo, takot na baka pagbayarin siya ni Teacher Layang mamaya, kaya pinapunta kayo rito para gawing collateral, no? Kawawa naman kayo. Ang malas nyo naman, si Chenzi pa ang naging daddy nyo. Nang marinig yun ni Xiao Paofu, agad na nagyelo ang kanyang kulay rosas na maliit na mukha. Pero sa napaka-inosente at walang malay na tono, nagtanong siya kay Wang Jinan, direk, ang weird naman. Bakit may tumatahol na aso sa ospital? Hindi ba makakaistorbo yon sa mga pasyente? Napipigil ang tawa ni Wang Jinan, hindi sumagot. Ang tatlo pang babies ay nakisama kay Xiao Paofu sa napaka-cute na paraan. Ang seryoso nilang itsura ay nagpatulala sa janitor na hindi alam ang nangyayari. Matagal bago siya nagsalita, mga bata, nasaan yung sinasabi niyong aso? Kumindat si Xiao Paofu, itinuro si Lin Xui, at sa parang sanggol na boses ay sinabi, ate, nakikita mo ba? Yung asong yon. Kanina pa siya tumatahol ng galit. Biglang tumahimik ang buong pasilyo ng ospital sa loob ng 2 segundo. Pagkatapos, umalinggaw ang tawanan. Pakiramdam ni Lin Xui ay nag-iinit ang mukha niya sa sakit. Masama siyang tumingin sa apat na cute na bata, nagmura sa isip ng ilang beses na, mga bastardo, pagkatapos ay tumingin kay Liang Zhide, sinenyasan siyang gumawa agad ng gulo. Naintindihan ni Liang Zhide ang ibig niyang sabihin. Sinadya niyang sabihin sa apat na cute na bata, ang daddy niyo, gumawa ng masama. Ngayon, nagpapanggap pang mag-iimbita ng tao. Mahilig siyang magyabang at magsinungaling. Hindi kayo dapat naging anak niya. Pagkatapos kong tumawag, napansin kong dumating na rin ang apat na cute na bata. Medyo nagulat ako. Mga babies, bakit kayo nandito? Nang makita ng apat na babies na dumating na ang daddy nila, agad nilang itinago ang kaninang tapang. Sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang maliliit na braso na parang usbong ng lotus at ikinaway sa akin. Nang makita yon ni Liang Zhide, napahawak siya sa tiyan at tumawa ng malakas. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang isang mayabang na tulad mo, mayabang din ang mga anak.
Sabihin ko sa inyo, itong apat na batang to, pareho ng tatay nila, mukhang mahirap pero nagpapanggap na parang mga prinsesa. Chenzi, hindi ka ba tumawag kanina? Kumusta? Nasagot ba ang tawag mo? Pagkatapos tumawa nila yung side, sinadya niyang lumapit, mas may diin ang boses. Pinrotektahan ko ang apat na cute na bata sa likuran ko, pagkatapos ay tumingin sa di kalayo ang elevator. Ding! Tunog ng elevator. Lumabas ang isang lalaking naka-ripped jeans, sando, at may hawak na green tongue ice cream sa bibig. Maraming nurse ang napatingin sa kanya, at kusang nagbigay daan, nang makita ko siya, dahan-dahan akong bumati. Lauki, matagal na tayong hindi nagkita. Sa sandaling iyon, si Bianchi, na kumakain ng ice cream, ay biglang napatingin sa apat na cute na bata sa likuran ko. Nanlaki ang mga mata niya. Aba, Chenzi, nagtatago ka pala sa akin ng apat na ganito ka-cute na bata. Sa sandaling iyon, nagsalita si Liang Side sa tabi. Hoy, sino ka? Huwag mong sabihing ikaw ang pinapunta ni Chenzi para operahan ang asawa ko. Sumimangot si Liang Side. Walang emosyong sinulyapan ni Bianchi si Liang Side. Nasa operating room na ba ang pasyente? Tumango ako. Magpalit ka muna ng damit. Nang makitang talagang inimbitahan ko si Bianchi, nagalit si Liang Side. Aba, Chenzi. Ganito lang klaseng tao ang ipinunta mo para gamutin ang asawa ko. Tignan mo nga ang suot niya. Sa ganitong itsura, imposible siyang doktor. Mukha lang siyang kahiyahiyang tao. Malamig akong tumingin kay Liang Side, may bakas ng galit sa mga mata ko. Magbigay galang ka. Siya ang batang pinuno ng Divine Doctor Sect. Nang marinig yon, unang tumawa ng malakas si Liang Side. Ang mga tao sa Divine Doctor Sect, ganito ang suot. At kilala ka pa ni Chenzi. Sumunod ding tumawa ang iba. Huwag ninyong pagdudahan ang daddy ko, si Xiao Paofu. Nang makitang pinagdududahan nila ako, agad na nakapamiwang at nagalit. Ako naman ay nagtaas ng kilay at tumingin sa doktor sa likuran ko. Tignan mo kung taga-Divine Doctor Sect siya. Ang mga doktor na may ranggong, direktor, pataas sa ospital na ito ay sumailalim sa training sa Divine Doctor Sect. Natural na kilala nila ang batang pinuno. Totoo nga, ang doktor na kanina pa medyo tuliro ay puno na ngayon ng pagkabigla habang nakatingin kay Bianchi. Sa sumunod na segundo, mabilis na yumuko ang doktor, nakangiti at may paggalang na sinabi, maligayang pagdating, batang pinuno, sa aming ospital. Nang marinig yon, ang kanina pang nang aasar, sa aking si Liang Side, ay nanginig ang kamay at napaatras ng 2 hakbang. Naggalit ang mga ngipin niya, gulat na tumingin sa akin. Paano nangyari yon? Malalim ang tingin ni Bianchi kay Liang Side, pagkatapos ay sinabi sa akin, Chenje, 2 oras ang operasyon. Dalhin mo muna ang mga babies sa isang komportableng waiting room at hintayin ako. Maraming salamat. Tumango ako. Bakit ka pa nagpapasalamat? Kung hindi ka lang ayaw matuto ng medisina noon, matagal lang sayo ang Divine Doctor Sect namin. Pagkasabi niya yon, sumama na siya sa doktor para magpalit ng damit. Nang pumasok si Bianchi kasama ang grupo ng mga doktor at nurse sa operating room, pakiramdam ni Liang Side ay parang nananaginip pa rin siya. Medyo nag-aalala siya, pero ayaw niyang ako ang mangibabaw. Lumingon siya at nakita si Lin Xui, at may naisip na namang masamang ideya. Umisi si Liang Side at lumapit sa akin. Kahit malawak pa ang koneksyon mo, ano naman? Sa ginawa niyo ni Lin Xui, bukas, sisiraan din kayo ng mga tao sa internet. Anong ginawa niya? Isang malamig na boses ang umalinggaw-ngaw. Agad na parang nagyelo ang pasilyo ng ospital. Lahat ay natahimik, may komplikadong ekspresyon na nakatingin sa pinanggalingan ng boses. Nang makitang si Liu Ruyan yon, nakahinga ng maluwag si Liang Side. Agad siyang lumapit, nagkunwaring kaawa-awa. President Liu, mabuti na lang nandito ka. Yung asawa ko, halos mapatay na ng gagong si Chenzi na to. Kailangan mo akong tulungang iban siya. Sino nang sinasabi mong gago? Nang marinig ang sinabi ni Liang Side, lalong lumamig ang mukha ni Liu Ruyan kaysa kanina. Pero hindi naintindihan ni Liang Side ang ibig sabihin ni Liu Ruyan. Akala niya, maganda ang relasyon ng pamilya Liu at pamilya Qi, kaya siguradong tutulungan ni Liu Ruyan si Kim Iyon na nangangahulugang tutulungan din siya. Siyempre, hindi niya rin alam ang relasyon namin ni Liu Ruyan. Nang makita ko si Liu Ruyan, natigilan ako.
hindi ko inaasahan na nandito siya. At sa gitna pa ng ganitong kaguluhang tsismis. Medyo nahiya ako, pero lakas loob pa ring lumapit at nagpaliwanag kay Liu Ruyan, President Liu, hindi pagkakaunawaan lang to, mapapatunayan ko ang sarili ko. Nang makitang naglakas loob pa akong lumapit at kausapin si Liu Ruyan, nainis siya. Chenzi, wag mo nang gamitin yung kagwapuhan mo para akitin si President Liu. Sino ka ba sa tingin mo? Magkakagusto ba si President Liu sa isang tulad mo? Sa sandaling ito, walang tigil sa pagsasalita si Liang Zhaid kay Liu Ruyan, umiiyak pa. President Liu, nakita mo naman kung gaano kami ka-sweet ni Mayon, di ba? Ngayon, si Mayon nasa loob, baka hindi na makaligtas. Ayoko na ring mabuhay. Habang tuwang-tuwa si Liang Zhaid na naghihintay ng tulong mula kay Liu Ruyan, malamig na nagsalita si Liu Ruyan, sige, mamatay ka na. I-donate mo na rin lahat ng organ mo. Nang marinig yon, natulala si Liang Zhaid. Nang matauhan siya, namutla ang mukha niya. Pagkatapos, nanginginig na tumingin kay Liu Ruyan. President Liu, nagbibiro lang kayo, di ba? Bakit niyo naman tutulungan si Chenzi? Pagkatapos, may mapagmataas na ekspresyon siyang tumingin sa akin. Xiaozi, mali ako sa bagay na to, okay na ba? Ngayon, kausapin mo si President Liu tungkol sa atin, kalimutan na natin to. Sa showbiz, magkakaibigan pa rin tayo, okay? Nang makitang hindi ako sumasagot, naningkit ang mga mata ni Liang Zhaid. Lumingon siya sa mga cute na bata sa tabi. Mga babies, pakiusapan niyo na ang daddy niyo. Kailangan ako ng daddy niyo, di ba? Seryosong tumango si Xiao Paofu. Sige po, pipilitin po namin si Daddy. Hinila ni Xiao Paofu ang lailayan ng pantalon ko. Sa pinaka-cute at inosenteng tono, sinabi niya, Daddy, ayokong masaktan ang kamay mo. Kaya mamaya, gamitin mo yung fire extinguisher para hampasin siya. At saka, sa showbiz, mukha ang puhunan niya. Kapag hinampas mo siya, unahin mo yung ilong niya, sirain mo yung mukha niya. Nang marinig yon ni Liang Zhaid, agad siyang natigilan. Hindi ba tinatawag ng batang to na pakiusap yon? At saka, sinong bata ang agad-agad na nagsasabing manakit? Habang nag-iisip si Liang Zhaid, nakita niya si Xiao Tangyuan na naglabas ng isang hindi kalakihang projector mula sa maliit niyang backpack. Napaka-profesional niyang binuksan ito. Daddy, kung may ebidensya ka, ibigay mo sa akin. Tutulungan kitang ipalabas to, maraming tiyo at tiyarito, siguradong magugustuhan nila ang malaking gi. Kumabog ang dibdib ni Liang Zhaid. Paano marunong gumamit ng projector ang batang to? At alam pa niyang hayaan ang lahat na makitsismis? Pero mas lalo siyang nagulat kay Xiao Putao. Nakita si Xiao Putao na naglabas ng maraming maliliit na pulang sobre mula sa maliit niyang backpack. Pagkatapos, lumapit siya sa mga reporter ng media, namimigay ng mga pulang sobre habang sinasabi sa napaka-cute na tono, mga tiyo at tiya, ako po si Chakra sa bukid ng mga tsismis. Araw-araw po akong kumakain ng tsismis. Sumama po kayo sa akin, siguradong mai-headline kayo. Halos mabaliw na si Liang Zhaid. Ilang taon pa lang ang batang to, paano niya naintindihan ang ganitong kalakaran sa showbiz? Nagbibigay pa ng pulang sobre sa mga entertainment reporter. Ang mga reporter naman, akala nila ang laman ng mga pulang sobre na bigay ni Xiao Putao ay mga sigarilyo o kung ano pa. Sino ang mag-aakala nang buksan ng isa sa kanila, seke pala ang laman? Bawat seke ay may nakasulat na 8 numero, 8. Nagulat ang mga reporter. Yumuko sila at tiningnan si Xiao Putao. Si Xiao Putao naman ay nakapamiwang. Mga tiyo at tiya, wag na po kayong masyadong magulat. Para po sa daddy namin, barya lang po yan. Kapag ayaw niyo pong tanggapin, parang hindi niyo na po kami binigyan ng mukha. Malulungkot po kami, magagalit, at isusumpa namin kayo sa isang bilog. Sa ganitong ka-cute na pagbabanta, natunaw ang puso ng mga reporter. Sino pa ang makakatanggi? Ngayon, pwede na nating simulan ang paglalabas ng chismis, ha, sabi ni Xiao Putao, sabay kindat sa akin. Sa mga ginawa ng mga cute na bata, matagal na akong tulala. Pagkatapos, ibinigay ko ang inihanda kong recording pen kay Xiao Ying Tao. Pero bago i-play, pinatakpan ko ang kanilang mga tainga. Dahil ang laman ng recording ay mga bagay na hindi angkop sa mga bata. Sa sandaling ito, nagpalitan kami ng tingin ni Liu Ruyan at agad niyang binuksan ang recording pen.
Pagkatapos, umalingaw sa pasilyo ng ospital ang boses ng isang lalaki at babae. Ang mga reporter sa paligid ay tahimik munang itinago ang malaking pulang sobre, pagkatapos ay sabay-sabay na tumingin kay Layang Zaid. Ang tsismis na ito, hinog na at matamis. Sa sandaling ito, sinampal ni Ginoong Qi si Layang Zaid sa mukha. Nanginginig siya sa galit. CJ. Layang Zaid, hayop ka. Naglakas loob kang gawin to sa anak ko. Habang buntis siya para sa'yo, naglakas loob ka pang mga liwa. Pagkatapos, lumingon si Ginoong Qi kay Liuruyan. Yan, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Paalisin si Layang Zaid sa showbiz, hiwalayan si Ate Mayon, putulin ang ikatlong paa, at ipatapon sa Ethiopia, walang emosyong sabi ni Liuruyan. Si Layang Zaid naman sa tabi ay namutla na sa takot sa parusang sinabi ni Liuruyan. Alam niyang kung iba ang nagsabi, baka magdalawang isip pa si Ginoong Qi. Pero iba si Liuruyan. Sa sandaling iyon din, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Bianchi kasama ang mga nurse, itinutulak ang kama ng pasyente. Nakahiga roon si Kim Mayon, gising na at nakaligtas na sa panganib, pero maputla ang mukha. Mahal, tulungan mo ako. Sabi ni Papa, papatayin niya ako. Walang pakialam si Layang Zaid sa kalagayan ni Kim Mayon, inuna pa niyang humingi ng tulong para sa sarili. Narinig ni Kim Mayon ang usapan namin kanina sa operating room. Kaya nagsalita siya, Pa, may utang na loob ako kay Chenzi. Sana, sa hinaharap, mabayaran ito ng pamilya kinatin. Tungkol naman kay Layang Zaid, gusto ko siyang hiwalayan. Sige, aasikasuhin ni Papa, tumango si Ginoong Qi. Pagkatapos, lumingon siya sa mga reporter sa paligid. Ipapapublic niya ang pagdidisiplina kay Layang Zaid. At dahil ganito na ang nangyari, alam ni Liuruyan na hindi na kami dapat manatili pa roon. Kaya isinama niya kami paalis ng ospital. Paglabas namin ng ospital, bumalik na naman sa pagiging pilyo si Bianchi. Inakbayan niya ako at nanukso, kailan pa kayo nagkakamabutihan ni Liuruyan? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Tignan mo, wala akong dalang regalo para sa hipag ko. Nang marinig ni Liuruyan ang salitang hipag, halatang natuwa siya. Inabot niya ang isang bank card kay Bianchi. Narinig ko, may Medical Aid Foundation plan ang Divine Doctor Sec, kailangan ng investor. Ito ang maliit kong kontribusyon. Lalong nanlaki ang mga mata ni Bianchi. Nakangiting aso siyang nagsabi, salamat, President Liu. President Liu, hindi ko masuklian ang kabutihan mo. Ang kapatid ko na lang ang ipapangako ko sa'yo. At saka, kaya kanyang bigyan ng anak na lalaki. Nagkunwari pang manghula si Bianchi. 5 taon na ang nakalipas, hinulaan ko na siya. Siya ay may innate sacred body, isang tira lang, makakabuo agad. Sa tingin ko, dapat may 4 na siyang anak ngayon. 4 na anak. Sabay-sabay kaming napatingin ni Liuruyan at ng mga cute na bata sa akin. Hindi ko mapigilang mapangiwi. Inakbayan ko si Bianchi at nagngalit ang ngipin. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Pero seryosong hinaplos ni Bianchi ang baba niya. Hindi ako nagsasalita ng kung ano-ano. Ang unang hula ko paglabas ko ng bundok ay para sa'yo. At noon, lumabas na may 4 kang kayamanan, nasa Beijing, at napapaligiran ng mga berdeng puno. Tumingin siya kay Liuruyan, may halong kapilyuhan ang ngiti. President Liu, malaki ang negosyo mo, marami kang koneksyon. Bakit hindi mo ako tulungang hanapin yung mga babaeng nagtatrabaho sa GIFI? 5 taon na ang nakalipas hindi, 4 na taon na pala na biglang nanganak. Baka anak ni Chenzi iyon, nakagawa pa tayo ng mabuti. Pero nang sabihin niya iyon, agad na hindi natuwa ang 4 na cute na bata. Sabay-sabay silang nakapamiwang, nakasimangot na nakatayo roon. Ang sama-sama ng loob namin. Hindi inaasahan ni Bianchi na ganoon pala ka-possessive ang 4 na cute na bata. Pero ang cute talaga nila. Kami ang mga anak ni Daddy, tunay at walang halong biro. Tio, wag mo kaming lokohin ng ganyan, sabi ni Xiao Paofu, halatang hindi madaling suyuin. Umiti si Bianchi, tumingin sa akin. Zizi, ang hirap talagang pakisamahan ng mga batang to. Pagka-uwi namin, nakatanggap ako ng tawag mula kay Chen yung tao. Chenzi, bukas birthday ko. Anong balak mo? Birthday ni President Chen. E di hayaan mong ang mabuti mong anak na si Chen Feng ang maghanda ng party para sa'yo. Bakit ako pa ang hinahanap mo? Para sunugin ako ng papel?
Nang marinig yon ni Chen Yuntao, pakiramdam niya ay kumukulo ang dugo niya. Anak ka ng birthday ng tatay mo, hindi ka pupunta? Ano pa bang gusto mong gawin? Chenzi, huwag kang ganyan. Sumingit si Chen Feng sa kabilang linya, nanunulsol. Kung hindi ka pupunta, malulungkot si Papa bukas. At saka, bukas ang hatsian ng yaman ng pamilya Chen natin. Talaga bang hindi ka pupunta? Mas mabuti kung hindi ka pupunta. Yung 10% ni Lolo, mapupunta lahat kay Chen Feng, sabi ni Chen Yuntao, sabay baba ng telepono. Wala sana akong pakialam sa birthday party ni Chen Yuntao, pero hindi ko pwedeng baliwalain ang shares na yon. Maging si Chen Meng, na kanina patahimik sa sulok, ay lumapit. Kuya Chen, may nalaman lang ako kamakailan. Noong ipinanganak ka, mayroon daw share transfer agreement ang pamilya Chen. Ang orihinal na plano ni Lolo ay ibigay sa iyo ang 60% ng yaman ng pamilya Chen. Pati ang 20% shares niya ay para sa iyo. Pero sabi noon ni Tito, sanggol ka pa lang daw, masyadong maaga para magkaroon ka ng mga iyon. Parang sinabi na rin sa lahat na ikaw ang tagapagmana, madali kang mapapahamak. Salamat sa iyo, Meng Meng. Pupunta ako bukas. Hinawakan ko ang balikat ni Chen Meng at ngumiti. Nakahinga ng maluwag si Chen Meng pero nang maalala niyang kailangan pa niyang maghanda ng regalo para sa birthday party bukas, mabilis niyang sinabi, Kuya Chen, nagpa-order ako ng 2 painting sa Sihang Suan. Mamaya, bibigyan kita ng isa. Dadalhin natin sa birthday party. Para hindi mo na kailangang maghanda pa ng regalo. Balak ko sanang pumunta ng walang dala. Pero dahil handa na ang lahat ni Chen Meng, sige na lang. Chen Family's Purple Jade Manor. Sa pagkakataong ito, gusto ni Chen Yuntao na pilitin ang matandang Chen na ibigay lahat ng ari-arian kay Chen Feng. Kaya inimbita niya ang iba't ibang personalidad na may kaugnayan sa pamilya Chen. Hindi pa nagsisimula ang party, puno na ng iba't ibang mamahaling sasakyan ang parking lot sa labas. Hindi magkanda-ugaga ang mga katulong, lahat ay namamangha. Ang pamilya Chen ngayon ay mas maluwalhati pa kaysa dati. Iniisip pa ng lahat na ito ay dahil sa swerteng dala ng pamilya Chen. Hindi tulad ng isa pang anak ng pamilya Chen, yun ang walang kwenta. Habang nag-uusap ang mga bisita sa labas, napunta ang usapan sa akin. Sa sandaling iyon, masayang sinabi ng katulong sa labas, parang si Miss Meng Meng, kasama si Young Master Chen Zi, pauwi na. Nang marinig yon ni Chen Yuntao, masamang tiningnan niya ang katulong. Isa lang ang Young Master ng pamilya Chen, si Chen Feng. Ang iba ay hindi karapat-dapat sa titulong Young Master. Pagdating ko pa lang sa gate, galit na sumugod si Shen Himin. Chen Zi, sinong nagbigay sa'yo ng pahintulot na pumunta rito ngayong gabi? Hindi mo ba alam kung saan ka lulugar? Sa harap ng sarili kong ina, wala akong naramdamang kahit ano. Si President Chen ang nag-imbita sa akin. Impossible. Gusto ng tatay mo na mamatay ka na agad. Paanong papayagan kanyang pumasok? Hindi naniniwala si Shen Himin. Kaya hindi na siya nagsalita pa. Lumingon siya sa mga bodyguard. Ano pang tinitingin-tingin nyo? Paalisin nyo na iyang walang kwentang yan. Samantala, isang boses ang sumuway sa kanila. Si Chen Zi ay apo ko. Pupunta siya sa party ng pamilya Chen, bakit hindi pwede? Matatag siyang naglakad papunta sa akin. At Chen, sumama ka na kay Lolo papasok. Tumingin ako sa matanda, na puno ng pagmamahal ang mga mata para sa akin. Medyo naantig ako. Lolo, pinag-alala ko po kayo. Pasensya na po. Kasalanan ni Lolo. Noong mga panahong yon, laging masama ang pakiramdam ni Lolo, hindi kita na ipagtanggol sa pamilya Chen. Umubo ng 2 beses si Lolo Chen, pagkatapos ay malamig na sinulyapan si Shen Himin. Pero ngayon, huwag ka nang matakot. Ihahayag ni Lolo ang pagiging tagapagmana mo, gagawin kitang tunay na batang pinuno ng pamilya Chen. Nagulat si Shen Himin sa sinabing iyon. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Lolo. Hindi ba't si Chen Feng ang gagawing tagapagmana? Nag-isip si Shen Himin pero hindi na siya naglakas loob pang magsalita. Yumuko siya at mabilis na naglakad papunta sa banquet hall. Kailangan niyang utusan si Chen Yuntao na gumawa ng paraan. Samantala, sa Xiaomi 7. Nakatingin si Xiao Paofu kay Liu Ruyan.
Mommy, hindi ba't sabi mo mag-o-overtime ka ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala kay Daddy? Bakit hindi mo pa rin napigilang pumunta? Pagkapasok ko palang kasama si Lolo, may nakita akong ilang matatandang lalaki na may kasamang mga dalaga na papalapit. Agad na nagyabang si Lolo Chen na parang paboreal. Itinulak niya ako sa harap pagkatapos ay sinabi sa lahat, tignan nyo. Ito ang sinasabi ko sa inyong lehitimong apo ko, si Chenzi. Ang gwapo, di ba? Ang apo ko, single pa ngayon. Kakasimula pa lang niya sa showbiz, siguradong may potensyal. Kung kikilos kayo ngayon, makakas. Abay pa kayo sa kasikatan niya sa hinaharap. Nang marinig yon, agad na tiningnan ako ng mga dalaga. Matagal na nilang alam na may Chen Feng sa pamilya Chen, pero hindi nila ako gaanong narinig. Pero ngayon, sa kakaibang karisma, perpektong mukha, at malalim at kaakit-akit na mga mata, bakit parang mas magaling pa siya kaysa kaninuman sa pamilya Chen? Medyo kinikilig na sila. Hindi ko inaasahan na ipapakilala ako ni Lolo sa kanila para makipag-date. Agad kong hinila si Lolo sa tabi. Lolo, pinapahanap niyo po ba ako ng kadate? Kakasimula ko pa lang po sa career ko, hindi pa po kailangang magmadali. Bakit hindi magmadali? Kung hindi ka pa maghahanap ng girlfriend, yung mga anak ng iba, bumibili na ng toyo, yung anak mo, semilya pa lang. Parang batang pasaway si Lolo Chen, nakanguso. Sige, huwag kang magmadali. Maglabas ka ngayon ng isa hindi, kahit 4 na apo sa tuhod. Kung wala kang mailalabas, kailangan mong sumunod at makipag-date. Kuya Chen, ako po si Luke Xiaoshi. Gusto ko po sanang kunin ang WeChat mo, pwede po ba? Akmang sasabihin ko nang hindi na kailangan, nang biglang ilabas ni Lolo ang cellphone ko. Ang cute-cute naman ng batang to, gustong makipagkaibigan sa Chenzi namin. Siyempre papayag siya. Nang makita si Luke Xiaoshi, nagmadali na rin ang iba pang mga dalaga. Pinalibutan nila ako, ipinapakita ang kanilang figura at kagandahan. Kuya Chen, tinina ba iyang kulay ng buhok mo? Ang ganda! May stylist ka bang may i-recommend sa akin? Narinig ko, kayong mga taga-showbiz, napaka-importante sa inyo ng fashion resources. Sakto, sa susunod na linggo may event ako. Kung hindi ka tutol, Kuya Chen, sabay tayo ha? Sa sandaling iyon din, nakita ni Lolo Chen ang isang dalagang siyang yun siya, na mahabang damit. Ang malamig niyang karisma ay iba sa lahat ng mga dalaga roon. Yan, ito ang Lolo Chen mo. At ito naman si Kuya Chenzi mo. Sabi ni Lolo sabay hila kay Sian papalapit para batiin kami ni Lolo. Magalang si Sian, eleganteng tumango kay Lolo. Lolo, magandang hapon po. Ako po si Sian. 5 taon na po tayong hindi nagkita, hindi niyo pa po ako nakakalimutan, di ba? Ngumiti si Lolo Chen. Siyan yan, napakaganda at napakabait na bata. Paanong makakalimutan ka ni Lolo? Sabi niya, sabay tapik sa balikat ko. At Chen, ito ang apo ng Lolo mo. Batiin mo siya. Mas bata sa'yo ng 5 taon yang dalagita, napaka-inosente pa. Magalang akong tumingin kay Sian. Sa tingin ko, malamig talaga ang kanyang panlabas na anyo, parang may pagka-ascetic. Nang makita ko ang kwintas na butil sa pulso niya, hindi ko alam kung bakit, pero parang pamilyar. Sa totoo lang, hindi ito ang unang pagkikita natin, bahagyang umiti si Sian, sabay hawak sa kamay ko. Sa sandaling iyon din, biglang bumukas ang pinto ng banquet hall. Ang nasa unahan na si Xiao Paofu ay mabilis na lumingalinga at eksaktong napunta ang tingin niya sa magkahawak naming kamay ni Sian. Biglang hindi na makalakad ang cute na bata. Hinawakan niya ang dibdib, kaawa-awang lumingon at tumingala sa kanyang mommy. Mommy, paano to? Na-acid poison po ako. Kumindat si Xiao Paofu, itinuro ang direksyon ko, pagkatapos ay malungkot na sinabi, may isang babaeng mukhang napaka-cold, hawak niya ang kamay ni Daddy. Kahit masarap hawakan ang kamay ni Daddy. Namumula na ang mga mata ni Xiao Putao. Pero para lang yon sa mami namin. Si Xiaoing tao naman ay nagbilang sa daliri, seryosong sinabi, Mommy, ngayong araw, may peach blossom, si Daddy. Nasa panganib ka po. Tumingin si Xiao tangyuan sa kanila, pero umiling lang, walang bahid ng pag-aalala. Ano na katatakutan? Ligaw sina Daddy at Mommy. Kahit gaano pa kaganda yung ate na yon, kung hindi papayag si Mommy, kerida lang siya. Iba sa mga cute na bata, kalmado ang panlabas na anyo ni Liu Ruyan,
pero ang mga mata niya ay parang nagielong lupain na. Malamig ang tono niya, pinaalalahanan si Liu Xiaobai na magpakilala. Napakamot si Liu Xiaobai sa braso, sumulyap sa kanyang tiya, at malakas na lumunok. Pagkatapos, nakita si Liu Xiaobai na unang naglakad sa red carpet. Agad siyang nakilala ng ilang mayayamang malapit sa pinto. Hindi ba't si Young Master Xiaobai yan? Ang pamilya Chen, ang galing naman ngayon. Pati si Young Master Xiaobai ng pamilya Liu, dumating. Natauhan din si Chen Yuntao. Hinilan niya ang braso ni Chen Feng at mabilis na nagtanong, Feng, para sa'yo ba dumating ang mga taga-pamilya Liu? Napakamot sa ulo si Chen Feng at ngumiti. Hindi ko rin alam Ako rin, hindi ko inaasahan na darating sina Liu Ruyan at ang mga cute na bata ngayon. Kabibitaw ko pa lang sa kamay ni Sian nang makita kong diretsong papalapit sa amin si Liu Xiaobai. Sa harap ng tingin ng lahat, niyakap niya ako at masayang sinabi, pasensya na, ha? Sabi ko, mag-isa lang akong pupunta sa party niyo. Nasira kasi yung sasakyan ng tiya ko. Sakto namang gutom na yung 4 na babies, kaya isinama ko na sila. Hindi ka naman magagalit na hindi kita nasabihan na marami pala akong isasama, di ba? Si Lolo Chen ang unang natauhan sa ganitong nakakagulat na sitwasyon. Young Master Liu, magkaibigan ba kayo ng Chenzi namin? Sinulyapan muna ni Liu Xiaobai ang mga tao sa paligid, sinadyang patagalin ang boses. Magkaibigan kami? Siyempre, hindi gi. Nang makitang pinatagal niya ang huling bahagi, umasa si Chen Yuntao at masamang tiningnan ako. Pagkatapos, sinabi, tignan nyo. Kahit si Young Master Liu, hindi inaaming kaibigan kanya. Nakakahiya ka lang dito. Nagtinginan ang iba pang tao sa banquet hall kay Chen Yuntao, tapos sa akin. Hindi nila maiwasang magbulungan. Tignan mo sila, naniwala pa talaga sa sinabi ni Chen Yuntao. Malamig na humalakhak si Liu Xiaobai, inakbayan ako at nakangiting sinabi kay Lolo Chen, syempre, hindi pwedeng hindi. Si Chenzi, idol ko iyan. Niligtas niya ang mga binti ko. Buong pamilya namin nagpapasalamat sa kanila. Kung hindi dahil sa future tiyo ko na to, yung mga binti niya, hindi ko alam kung ilang beses nang nabali ng tiya ko at ng iba pa. Kanina pa medyo nag-aalala si Lolo Chen na hindi kami magkaibigan ni Liu Xiaobai. Pero ngayon, nang marinig niya iyon, nakahinga na siya ng maluwag. Lumingon siya sa anak niya, agad na sumeryoso ang mukha. Ito ang anak mo. Hindi ka naniniwala sa kakayahan niya, pinapahiya mo pa siya sa harap ng maraming tao. Ang tanga mo talaga. Hindi rin inaasahan ni Chen Yuntao na ganoon katagal hihilahin ni Liu Xiaobai ang hininga niya, kaya nahulog siya sa patibong. Matalim siyang tumingin sa akin. Hindi lang hindi pumuri kundi agad pang nanisi. Chenzi, ikaw talaga. Sa harap namin, nagtatago ka pa. Itinuturing mo ba kaming pamilya? Hindi kaya gusto mong magsarili ng magandang buhay habang pinapanood ang mga kapamilya mong naghihirap? Paano ka naging ganyang kasakim? Natauhan din ang iba pang tao sa paligid. Nagtinginan sila, pagkatapos ay tumayo sa likuran ni Chen Yuntao, ginagamit ang moral high ground para sisihin ako. Natawa ako sa galit. Pero nang akmang sasagutin ko na ang mga mayayamang ito at si Chen Yuntao, biglang lumapit ang 4 na cute na bata. Kumikindat sila, malalaki ang mga mata, mukhang inosente at walang malay. Unang nagsalita si Xiao Paofu kay Chen Yuntao. Lolo, birthday mo po ngayon, di ba? Nang makitang taga-pamilya Liu si Xiao Paofu, ngumiti ng malapad si Chen Yuntao at sinuyo siya. Baby! Ang cute-cute mo naman. Nandito ka ba para batiin si Lolo sa birthday niya? Pero hinaplos ni Xiao Paofu ang baba niya. Gusto ko lang pong sabihin kay Lolo na may kilala po akong napakatandang lolo. 120 years old na po siya. Mukha pa po siyang mas bata kaysa sa inyo, Lolo. Lolo, gusto niyo po bang malaman kung ano ang sikreto niya? Nakangiting maamo si Chen Yuntao. Baby, sabihin mo kay Lolo kung ano ang sikreto. Parang sanggol na sinabi ni Xiao Paofu, ang sikreto po niya, kapag umuulan, hindi po siya basta-basta lumalabas. Bakit hindi basta-basta lumalabas? Nagtaka pati si Shen Himin sa tabi. Hindi ba't kapag hindi nababasa ng ulan, hahaba ang buhay? Kumindat si Xiao Paofu, biglang umiti na parang cute na soro. Kasi po, tatamaan siya ng kidlat.
Katulad niyo po, lolo, walang utak, masama ang ugali, at laging inaapi ang sariling anak. Kaya takot po siyang maparusahan, takot lumabas baka masagasaan ng sasakyan, takot na kapag umuulan, tamaan ng kidlat, takot na kapag umiinom ng tubig, mabulunan. Nang marinig yon ni Chen yung tao, dumilim ang mukha niya. Hindi ba't parang sinusumpa niya ang sarili niya? Sa sandaling ito, lumapit din si Xiao yung tao. Seryoso siyang nagbilang sa daliri, pagkatapos ay sinabi kay Chen yung tao, Lolo, nahulaan ko na po. Masama po ang ugali niyo. Sa hinaharap, magiging tabingi ang bibig nyo, duling ang mata, at magkakaroon kayo ng malaking damuhan sa ulo. Kung gusto nyo pong magbago ng swerte, matutulungan ko po kayo. Dahil view ko po si Chenzi, at kadugo nyo siya, hindi ko na po kayo sisingilin. Bibigyan ko pa po kayo ng 2 beses. Nainis si Chen yung tao kay Xiao Baofu. Ngayon, nang makita niya si Xiao yung tao, lalo siyang nagalit. Agad siyang tumanggi. Hindi na kailangan. Sa edad kong to, hindi ko kailangan ng regalo mula sa isang batang tulad mo. Kapag tinanggihan po ang regalo ng bata, magkakaroon po ng kuliti, tatamaan ng kidlat, at 5 beses nakukulog at kikidlat ha. Sabi ni Xiao yung tao, nakangiti na parang buwan ang mga mata. Sa totoo lang, ayaw sana ni Chen yung tao na tanggapin. Pero si Liu Ruyan, nakatayo roon, walang imik, malamig ang tingin na nakakatakot. Hindi niya kayang galitin. Habang umiikot ang mata niya, nag-iisip kung paano tatanggihan si Xiao yung tao. Pumasok sa pinto ang higit sa 10 bodyguard. May hawak silang ilang malalaking kahon. Naningkit ang mga mata ni Chen yung tao, medyo madilim ang tingin sa akin. Pabulong niyang sinabi, ikaw ang nagdala ng gulo. Alamin mo agad kung ano nang sadya nila rito. Yumuko ako at tiningnan si Xiao yung tao. Mumiti siya sa akin at gumawa ng maliit na puso gamit ang mga daliri. Tito Chenzi, ito po ang inihanda kong regalo. Sayang, wala po kayong di. Nang makita ko ang kumikislap na bituin sa mga mata ng cute na bata, parang naintindihan ko. Okay lang, hindi kailangan ni Tito. Kumindat si Xiao yung tao, pumalakpak, at napaka-cute na nag-utos, dali na. Isang kahon para kay lolong to, isang kahon para kay tiyong yon, at isang kahon para kay lolang to. Nang marinig yon ng ilang bodyguard, mabilis nilang sinunod ang utos ni Xiao yung tao. Inilagay nila ang 3 kahon sa harap ni na Chen yung tao, Chen Feng, at Chen Huimin. Pagkatapos, nagsusuot sila ng itim na guwantes at maingat na binuksan ang mga kahon. Kanina pa naku-curious ang lahat kung ano ang laman. Pero nang makita nila ang laman, lahat ay napanganga. Ang mga kaibigan ni na Chen yung tao ay hindi rin makapagsalita. At si Xiao yung tao, pagkatapos makita ang reaksyon nila, sinabi kay Chen yung tao, kanina pa po sinabi ng ate ko, di ba? Ang mga taong tulad niyo po ay kailangan ng isang turtle shell. Para kapag lumabas kayo, hindi kayo tatamaan ng kidlat. Pagkasabi ni Xiao yung tao, lumapit si Xiao Baofu, kumikindat ang kanyang mga matang parang bituin sa karagatan. Lolo, hindi niyo naman po siguro tatanggihan ang regalo namin dahil mura lang, di ba? Kung tatanggihan niyo po kami, medyo makulit lang po ang mga anak ko. Sa sandaling ito, lumabas si Liu Ruyan at pinutol ang sinasabi ni Xiao Baofu. Nakita niyang sapat na ang pang-aasar ng mga anak niya kay Chen yung tao, kaya lumapit siya para tapusin ang lahat. Nagbibiro lang po kami kanina kay President Chen. Kung maisama po kayo ng loob, President Chen, sabihin niyo lang po. Total, hindi ko naman po didisiplinahin ang mga anak ko. Baka kayo pa po ang mamatay sa sama ng loob. Lalong sumikip ang dibdib ni Chen yung tao. Hindi, Liu Ruyan. Ganyan mo ba kinukonsinti ang mga anak mo? Ganyan mo lang ba pinapanood ang mga anak mong mang-api? Nag-isip si Lolo Chen sa tabi. Ang regalong to, medyo mahalaga. President Liu, Young Master Liu, isang karangalan po sa amin ang pagbisita nyo. Bakit hindi muna kayo kumain doon? Mamaya, maghihiwa na tayo ng cake ha? Sabay na tumingin sina Liu Ruyan at Liu Xiaobai sa akin. Pero si Liu Ruyan walang sinabi. Si Liu Xiaobai naman ay parang asong masunurin na kumakawag ang buntot. Idol, susunod ako sayo. Kung ano nang ipagawa mo, yun ang gagawin ko. Pagkatapos, sina Liu Ruyan, Liu Xiaobai, at ang 4 na cute na bata ay sumama kay Lolo Chen sa kabilang banda. Nang makitang wala ng tao sa tabi ko, sinamantala ni na Luo Xiaoxi ang pagkakataon at lumapit sa akin.
Wala silang kamalay-malay sa mapanuring tingin ni Liu Ruyan. Sa halip, nahihiyang inaayos nila ang kanilang buhok para makuha ang atensyon ko. Kuya Chen, narinig ko po kanina, marunong ka raw maglaro ng games. Ang galing mo raw po. Gusto ko rin pong matutong maglaro. Pwede mo po ba akong tulungan? Pagkasabi ng isang dalaga, binigyan siya ni Xiao Paofu ng isang business card. At, ito po yung game, substitute player. Basta magbayad ka, kahit anong rank, kaya nilang laruin. Nakangiti si Xiao Paofu, pero ang lamig ng boses niya. Agad na nanlamig ang buong katawan ng babae. Pagkatapos, bumuka ang bibig niya, pero napansin niyang parang scalpel ang tingin ni Xiao Paofu, napakalamig. Agad siyang naduwag, kinuha ang business card, at nakangiting umatras. Nang makita ng ilang babae ang ginawa niya, nainis sila at nagmura sa isip ng walang kwenta. Pagkatapos, lumapit sila. Ang boses nila, malambing na parang kayang maglabas ng tubig. Pero bago pa sila makakuha ng sagot mula sa akin, nakita sa tabi na nabasag ang hawak na baso ni Liu Ruyan. At bago pa sila makaurong, lumapit na si Xian. Madali niyang itinabi ang mga dalaga, elegante at marangal na umupo sa tabi ko. Mahinahong yumuko siya kina Liu Ruyan at sa mga cute na bata. Masaya akong makilala kayo. Ako si Xian. May bakas ng kadiliman sa mga mata ni Liu Ruyan. Pagkatapos, tumango at sinabi ang tatlong salita, Liu Ruyan. Si Liu Xiaobai naman sa tabi ay tiningnan ang dalawang babae, pagkatapos ay pabulong na sinabi sa akin, napapansin mo ba? Parang may kuryente sa pagitan nila, ah. Nang marinig ko yon at tiningnan si Xian, bigla kong napagtanto na nandito rin siya para makipag-date sa akin. Sa sandaling ito, nang makita ni Lolo si ang tingin ko, lalo siyang humanga. Nakangiting aso siyang nagtanong, Chen, kayong mga taga-showbiz, hindi ba pwedeng basta-basta magka-girlfriend? Nang marinig yon, agad akong sumagot, ang mga sumusunod lang po sa idol route ang hindi pwedeng basta-basta magka-girlfriend. Ako po, ordinaryong aktor lang, syempre pwede. Tumingin si Lolo si kay Lolo Chen, nakangiti. Mukhang maaga kang magkakaapo sa tuhod, ah. Mahilig si Lolo Chen sa mga ganitong salita. Tumawa siya ng malakas. Siyempre. Ang anak ni Chenzi namin, siguradong maganda. Ang dalawang matandang ito, salitan sa pagsasalita, naintindihan ko na rin ang ibig nilang sabihin. Habang nag-iisip ako, biglang may kamay na dumapo sa hita ko. Pagkatapos, dahan-dahang umakyat ang kamay na yon at hinawakan ang kamay ko, magkakakawit ang mga daliri. Ang kilos na yon, sobrang biglaan para sa akin. Natakot akong may makakita, kaya ang bakanting kamay ko ay agad na kumuha ng malamig na tubig sa tabi at ininom ng malaki. Pero ang salarin na si Liu Ruyan ay mukhang kalmado lang. Para bang walang nangyari. Ang mga daliri naman ni Xian ay parang balahibo, dahan-dahang humahaplos sa palad ko. Ang pakiramdam, parang may maliit na pusang kumakati sa dibdib ko. Naging magulo ang hininga ko. Kaya nang uminom ako ng tubig, hindi ko napansin na bulunan pa ako. Nang makita yon ni Liu Ruyan, akmang papalitan niya ng maligamam na tubig ang hawak ko, nang makita niyang may isa pang maputi at payat na kamay na dumapo sa likod ko. Kuya Chenzi, dahan-dahan lang. Ang isang malamig na tulad ni Xian na biglang tumawag ng kuya, ay may kakaibang dating din. Natigilan ako. Hindi ako agad nakabawi. At ang mga cute na bata, na kanina pa nabasag ang hawak na maliit na baso, lalo pang hindi natuwa ngayon. Lalo na si Xiao Tangyuan. Kahit hindi siya gaanong nagsasalita, mas malaki pa ang selos niya kaysa kay Liu Ruyan. Sa sandaling ito, pakiramdam niya, ang daddy na pinaghirapan niyang hanapin ay maaagaw na. Hindi masaya, sobrang hindi masaya. Kaya tumalon si Xiao Tangyuan mula sa upuan, tumakbo papunta sa pagitan namin ni Xian. Sinadya niyang harangan ng katawan niya si Xian sa akin. Pagkatapos, may mausisang ekspresyon siyang nagtanong, Ate, may kuya ka po ba? Hindi naintindihan ni Xian kung bakit biglang nagtanong si Xiao Tangyuan ng ganoon. Pero napakalambing pa rin niyang sumagot, Opo, meron po. May 3 kuya po si ate. May sariling kuya po pala si ate, eh. Bakit po hindi niyo kasama ang sarili niyong kuya, hinahanap niyo po si tito ko? Hindi po tito ko ang kuya niyo at hindi rin po siya magiging kuya niyo. Sabi ni Xiao Tangyuan, sabay lingon sa kanyang mami. Mami, tama po ba? Hindi po tayo pwedeng basta-basta kumilala ng kuya,
hindi po pwedeng basta-basta agawin ang kuya ng iba, di ba? Walang gaanong emosyon sa mukha ni Liu Ruyan, pero bahagyang nakangiti ang gilid ng labi niya. Anak ko talaga. Ang sixth sense ng babae ay talagang malakas. Lalo na si Sian, simula pa lang, nakita na niya ang possessiveness sa mga mata ni Liu Ruyan. Kaya nang sabihin iyon ni Xiao Tangyuan, agad niyang naintindihan. Hindi siya nagalit. Sa halip, napakalambing niyang umiti. Tama po ang sinabi ni Baby. Hindi nga po ako pwedeng basta-basta kumilala ng kuya. Kaya mula ngayon, tatawagin ko na lang po siya sa pangalan niya. Tumingin siya sa akin, inilahad ang isang kamay. Chenzi, mula ngayon, hindi mo na ako pwedeng ituring na kapatid. Kailangan mo na akong ituring na isang mature na babae. Bahagyang kumunot ang noo ko. Bigla kong naintindihan ang ibig sabihin ni Sian. Medyo troublesome din to, kailangan kong humanap ng tamang pagkakataon para tanggihan siya. Sa sandaling ito, hindi binitawan ni Liu Ruyan ang kamay ko. Lalo pa niyang hinigpitan ang hawak. Ang ganitong mahigpit na pagkakahawak ay nagbigay sa akin ng maling akala na parang anumang oras ay ikukulong ako ni Liu Ruyan sa tabi niya. Sa sandaling ito, tumayo si Chen Feng, pumalakpak at sinabi sa lahat, mga ginoo at ginang, narito na ang pinaka-exciting na bahagi. Bubuksan na natin ang mga regalo ng aking ama. Naku, curious ba kayo kung ano ang natanggap ng ama ko sa birthday niya ngayon? Nagtinginan ang lahat, iba-iba ang ekspresyon. Pagkatapos, pinutol niya ang interaksyon namin ng dalawang babae. Malapad siyang ngumiti. Chenzi, alam kong napakamaalalahanin mo. Ang regalo mo para kay Papa ngayon ay mas maganda pa kaysa sa akin. Papa, kailangan mong huling buksan ang regalo ni Chenzi. Pang grand finale yan, ha? Tumingin ulit si Chen Feng kay Chen Yuntao. Nang marinig yon, hindi na napigilan ni Chen Meng ang sarili. Siya ang naghanda ng regalo para sa akin, kaya alam niyang peke lang yon, hindi gaanong mamahalin. Kaya mabilis siyang nagsalita, sa totoo lang, hindi kasing ganda ng inihanda mo, Chen Feng. Pero sumimangot si Chen Feng, masamang sinabi kay Chen Meng, kapag nagsasalita ang lalaki, bakit sumasabat ang babae? Umupo ka na lang dyan. Napanguso si Chen Meng, sabay-sabay na nasaktan at napahiya. Mabilis niyang hinila ang damit ko. Kuya Chen, umalis na lang kaya tayo. Pero sa sandaling ito, binigyan na ni Xiao Paofu si Chen Meng ng isang tissue. Matamis siyang nagsabi, Tita Meng Meng, huwag ka na pong umiyak ha. Okay lang po yan. Dahil bubuksan na ang mga regalo, tignan na lang po nating lahat ha. Baka po may malaking sorpresa talaga. At hindi na ako binigyan ng pagkakataon ni Chen Feng. Lumapit siya agad at kinuha ang mikropono. Sinabi niya sa lahat, mga ginoo at ginang, sisimulan na po natin ang pagbubukas ng mga regalo. Sana po, bawat taon, ganito kasaya ang aking ama. Tiningnan ko ang kanyang sadyang pang-aasar na ekspresyon, may bahid ng pangungutya sa gilid ng labi ko. Ito po ang regalong espesyal na inihanda ng aking ina para sa aking ama. Ipinagmamalaki ni Chen Feng ang regalo ni Shen Huimin sa lahat. Isa itong antigong Qinghua porcelain, isang pambihirang item mula sa isang auction noon. Kaya paglabas pa lang, marami na ang pumuri. Pagkatapos ipakilala ang mga regalo ng iba, sinimulan na niyang hanapin ang sarili niya. Pagkatapos, sinadya niyang ilagay ang regalo niya, kasama ng regalo namin ni Chen Meng Qiuwei, pareho pala ang mga kahon ng regalo natin. Mukhang nagkaisa kami ng isip ni na Chen Meng at Chen Zia. Sinadya ni Chen Feng na sabihin iyon, at napunta ang tingin ng lahat sa mga regalong iyon. Ang pagkakatulad ng regalo ay parang pagkakatulad ng damit. Kahit hindi sabihin, maiintindihan ng lahat na may kakaiba roon. Chenzi, para patas, ako ang magbubukas ng regalo mo, ikaw naman ang magbubukas ng sa akin, ha? Sabi ni Chen Feng, sabay kaway sa akin. Halos mamatay na sa galit si Chen Meng, hinawakan niya ang kamay ko. Kuya Chen, huwag ka nang pumunta. Sinadya niya yan. Alam niyang ano ang laman ng regalo natin, pero inaasar pa rin tayo. Chenzi, hindi ka ba kinakabahan? Sinadya ulit ni Chen Feng na magtanong. Nakangiti siyang nagsabi, nagkataon lang din hindi ba't pareho kaming naghanda ng painting ni Chenzi. At sa manor na to, sakto namang may mga master ng Chinese painting na naghihintay na sa labas. Sa sandaling iyon din, bumukas ang pinto. Pumasok ang tatlong matandang may puting balbas.
May nakakilala sa mga dumating, nagsigawan sa tuwa. Aba, hindi ba't si Master Kong Wenshan yan, ang numero unong master ng Chinese painting sa buong Xia Kingdom? At yung isa, si Zhong Feng yun. Yung isa pa, si Master Lan Kang. Itong tatlong to, mga batikang master sa bansa. Ang galing talaga ni Chen Feng. Nakaimbita pa siya ng ganitong kalaking personalidad. Mukhang may ibubuga talaga siya. Narinig ni Chen Feng ang bulungan ng mga tao sa paligid, hindi maipinta ang pagmamalaki. Pinuri niya ang kanyang katulong, walang imik na sinabing, magaling. Pero ang katulong, medyo tuliro. Hindi niya maalala na nag-imbita sila ng ganitong kalaking tao. Magandang hapon po, mga master. Ngayon po, bubuksan namin ang mga regalo para sa aking ama. Paki-witness po ninyo, ha? Nakangiting bumati si Chen Feng sa kanila. Pagkasabi ni Chen Feng, unang binuksan niya ang painting ko. Walang emosyon akong sinulyapan siya. Pagkatapos, binuksan ko rin ang hawak kong kahon, kinuha ang scroll, at malapad na ibinuka ito. Nang makitang magkaiba ang dalawang painting, medyo nagulat si Chen Feng. Agad siyang tumingin sa katulong, tinatanong sa tingin kung ano ang nangyari. Pero ang katulong, gulong-gulo rin. Hinawakan niya ang dibdib, hindi alam kung ano ang sasabihin. Pero sa sumunod na segundo, may tumuro sa hawak na painting ni Chen Feng at tumawa ng malakas. Ano na nangyari sa painting na to? Bakit hindi patuyo yung tinta? Nagtawanan din ang iba. Narinig ni Chen Feng ang sinasabi nila. Naisip niya, siguro pinalitan ng katulong ang painting, sinadyang ilagay ang hindi patuyong tinta para mas mapahiya ako. Si Shen Himin naman sa tabi ay masamang tiningnan ako. Masamang loob na nagtanong, Chenzi, ano ba talagang gusto mong gawin? Ang pangit naman ang binigay mo sa tatay mo. Ano pa bang hindi mo kayang gawin? Nang marinig yon, lalong nag-iba ang tingin ng mga tao sa akin. Nang makita yon ni Xia Oputao, lumapit siya. Seryoso ang ekspresyon niya habang sinasabi sa lahat, talaga bang sa tingin niyo, pangit yung painting na yon? Nagpatutor po ako sa mami ko ng professional painting teacher, kaya medyo may alam po ako sa appraisal ng Chinese painting. Yung sinasabi niyong pangit na painting, hindi po iyon peke.